Mga iga, nasa labas na po ng PAR ang Bagyong Tino pero ang pinsalang dinulot nito bakas na bakas, lalo na nga sa probinsya ng Cebu. Sa tala po ng NDRRMC, halos 34,000 pamilya sa probinsya ang naapektuhan ng bagyo. Habang nasa 111 ang naitalang nasawi sa lalawigan. At isa nga po sa pinaka-naapektuhan na lugar ang Talisay City sa Cebu. Nandyan ngayong umaga sina Susan at Sean para magatid po ng serbisyong totoo. Magandang umaga. Mayong buntag, Igan, Ivan, Maris, at kasama ko si Sean. May buntag sa tanong mga kapuso, labi na sa mga kapuso na ito diri sa Cebu, no? Amping mo tanan na may diri karon sa Barangay Dumlog dahil nga isa to sa mga barangay na talagang naapektuhan ng Bagyong Tino. Kita niyo naman sa likod namin ni Mami Sud ako. Kaya nang sabi niya kanina hanggang dulo, talagang sinulod ng Bagyong Tino to. Bakas, actually bakas na bakas pa dito siya, di ba? Doon sa ibang lugar dito, hindi lang namin maipakita. May mga putik pa ho talaga, di ba? Tapos dito naman sa baba, doon sa nakikita ho nyo sa may likuran namin, ayan, yung nasa video actually, yung nasa video na yan. Yan ho talaga yung sitwasyon pa ngayon at talagang medyo nakakakurot ng puso kasi nakikita natin yung mga kababayan natin iba na bumabalik at para bang naghahanap ng pwede pa nilang maisalba doon sa kung ano man yung pwede pa. Pero sa nakita ho natin, mas marami po yung wala nang maisasalba. Wala nang babalik ang bahay, wala nang babalik ang ari-arian dahil talagang, talagang tinangay lahat nitong baha. Yung mga bahay dito po sa Barangay Dumlog, yung kinatatayuan natin ay Dumlog Bridge yan. Ano? So, ngayong araw siya, magbibigay tayo ng serbisyong totoo sa ating mga kapuso dito sa Barangay Dumlog sa Talisay. Yes, actually mga nasa around 173 families at around 782 individuals ngayon ang nasa Dumlog Gym na lumikas mula nung nagsimula yung Bagyong Tino. Yung po yan, siyempre sa nakikipag-tie up po, pakikipagtulungan natin. Sa Kapuso Foundation, magbibigay ho tayo ng konting tulong sa mga kababayan natin. Pero alam natin kahit paano malaking bagay para sa kanila yon, lalo na doon sa mga talagang nawala na ng babalik ang kanilang mga bahay. Meron din tayong hot meals, ayan, para naman ho kahit paano magkaroon ng mainit na laman yung kanilang mga sikmura dahil doon sa nakita ho natin, hindi natin alam kung paano sila magsisimula at saan sila magsisimula kung natangay yung lahat ng kanilang mga ari-arian. Di ba, Sian? Actually, magbibigay rin tayo ng libreng tubig sa kanila para naman may sigurado silang may inom na malinis na tubig kasi hanggang ngayon, di pa rin bumabalik yung supply nila ng water dito. Tuloy-tuloy ho yung mga kababayan natin dito. Yung sabi nga namin, may bumaba dyan at mukhang naghahanap sila kung yung pwede maisalba. At maganda ho ang panahon ngayon sa nakikita natin, Sian, ay bughaw ang kalangitan. Mukhang magiging mainit ang panahon, makakatulong ho yan doon sa mga kababayan natin dito para maglinis, kung ano man yung pwede pa nilang ayusin at isalba doon sa kanilang mga napinsalang mga bahay at mga ari-arian. So, tutukan nyo lang po kami dito sa Barangay Dumlog sa Talisay City. Yes, Jan? Dahil tuloy-tuloy lang din ang bibigay namin ng serbisyong totoo. Kaya tumutok lang sa Ibang Morning Show kung saan laging una ka. Unang hirit. Back to studio. Mga kapuso, napakarami nating kababayan ang naapektuhan ng Bagyong Tino. Sa probinsya pa lang po ng Cebu, halos 34,000 pamilya na ang apektado. Kabilang dyan ang Talisay City. Kaya ngayong umaga, live tayong maghatid ng serbisyong totoo doon. Kasama sina Ate Sue at si Sean. Guys, kamusta dyan? Ate Sue. Maya Buntaglin at Kaloy, kasama ko pa rin si Sean, kami ni Sean. Andito kami sa Barangay Dumlog sa Talisay City, Cebu. At dito kami ngayon, Sean, sa loob ng isang gymnasium o basketball court na nagsilbing evacuation center. At doon sa nakikita natin, Sean, talagang, di ba, kitang-kita natin kung gaano yung pinsala sa mga kababayan natin. Actually, Mami Sue, sa katunayan, kaya yung mga gamit nila nakikita ninyo na sa taas ng bleachers nila nilagay, yung iba doon na nakahiga, doon na tumatambay kasi pati yung evacuation center mismo ay pinasok ng tubig. Habot hanggang sa ikalawang level daw ng bleachers yung tubig, kaya kailangan nilang umakyat pa. Nagkaroon man ng provision para sana sa mga tent na pansamantalang tutuluyan dahil nga doon sa bagyo ay binaha naman yung mga lugar na dapat ipaglalagyan ng mga tent. Kaya dito sila nagsama-sama. Sa ngayon, nasa 176 families ang nandito ngayon, nagsasama-sama. Pero napakaputik po kasi ng lugar. Kaya talagang imagine niyo paano sila makakatulog dito. At paano sila nagkakasya, Mami Sue, sa bleachers? So,
Tayo po ay nagtungo dito para magbigay ng ating serbisyo totoo. Pero kausapin muna natin Tara. siya, yung ilan natin mga kababayan. May buntag, te. Nay, pwede ba kayo makakausap saglit? Kumusta po sitwasyon niyo dito? Okay man po, pero sa amin doon, wala na kaming bahay doon kasi tinaloy ng baha. Wala na, ano nangyari? Wala nang bahay. Wala na po ng bahay. Ano lang kami ganun kung saan kami pupunta, kung saan kami ngayon titira. May mga nagligtas ba kayong gamit? Kasalba? Wala po, hurot po, lahat po tinangay ng baha. May gamit kami pero kunti lang na ligtas namin. Gamay ra kay mo na dati. Oh, Isa may gamay. kauban ni mo dire karon te. Kani sala, mga pinsan. Kompleto tanan, wala may nabilin dito. Wala. Nakaadto mo tanan dire katong nanulod ng tubig dire sa evacuation center no unsa man mo. Nag-ulmi kay nag-ulmi niya yung bakit mi dire nag-ulmi kay niabot namang baha dire. Ngadto mi sa ni bali mi dito sa barangay, diri mi ni bali na sa barangay kay niabot naman sa ng tubig dire Dako kayo ang niabot ang baha. So karon lang mo nakabalik dire. Oh, kay tabangan man na maglimpyo ni re, lapok mo tayo nagtabangan na maglimpyo. Sinasabi niya. Sinasabi niya po na nung pumasok yung tubig sa evacuation center, lumipat sila sa barangay. Eh ngayon lang sila nakabalik dito, nagtulong-tulong sila linisin tong sahig na to. Ngayon medyo maputik pa rin. Pero hindi pa rin sila makakatulong dahil putik na putik po Oo. yung lugar na ito. Dahil sa dami na rin ng pamilya. At saka talaga naman nung nakita natin na yung mga dadaanan, maputik pa ho talaga. At tapos So medyo talagang malalim. ito yung magiging sitwasyon. Kung makakapaglatag sila ng mga banig, ay malaking bagay sana. Ito po sabi naman. Maraming salamat po. Salamat, Nay. At usapin pa ho natin yung Nay. natin mga kapuso dito. Yan, Nay. So may pangalan mo na yun. Maria Jean. So noon sa naman, pertira bang kusugo sa Bagyo? Noon sa naman to yung balay dito? Wala na, tanan, lahat, ano, Natangay tanan. Asa ba mo nagpuyo? sityo paglaom, Asa? sityo paglaom. Nakabisita pa mo sa mga balay ron, nakitaan pa nimo. Wala na, Jud. Wala na jud mo ibalikan dito jud. Kunya nakadala mo gamit dire. Sa mas wala. Wala. Unsa na may nadaan ninyo? Wala na ba? Wala na ba? Ay, lahat. Walang damit. Wala. Pero at least karon kinsa may kauban nimo dire sa evacuation center. Anak ko, Ilan anak niyo? 3. Safe man tanan, nakaabot man tanan dire. Yan yung ako siya. Sabi niya, walang nailigtas. Wala na iligtas kahit ni isang bahay, bagay. Wala ng bahay. Importante yung 3 anak niya, nasama niya daw dito. Maraming salamat po. Yun yung salamat tayo. Ayan po yung kalagayan siyempre. At dahil nga doon sa nakita ho namin talaga, lalo na doon sa ilalim ng Dumlog Bridge, talagang wala na ho silang babalik ang bahay dahil talagang wash out. Ayan, so Sa ito, both sides. Kaya naman ito ngayon, maghatid tayo ng serbisyong totoo sa mga kapuso natin na nandito. Siyempre, katulong natin dyan ang JCI Bulacan Bahagari. Kaya ito may mga hot meals silang meron tayong binibigay hot ngayon. meals. Ito may lugaw dyan. Para naman at least kahit ngayong araw, masigurado natin na makakain silang lahat. Kahit pa paano, dahil 2 araw na ho yung nakalipas mula ng Manalasa. At dahil nga po, sabi nga din kanina nung SK chairman, wala pa silang natatanggap na tulong after nangyari yung bagyo mula sa mga ehensya ng pamahalaan. So, ay kailangan, napaka-importante nito. So, meron po tayo pinamamahaging tubig dito. Ang isang ganito po ay para sa isang pamilya. Yan. At talagang importante po ito ngayon na mamimigay tayo ng tubig kasi hanggang ngayon wala pa rin supply ng tubig in general. More so drinking water dito sa Barangay So Dumlog. yan, sa kahit pa paano, makakatulong ho ito doon sa bawat pamilya. Lalo na yung may mga bata na kailangan nila ng mga gatas, ganyan. Lalo na ngayon, medyo umiinit pa yung panahon, mas lalong mauuhaw sila. At Apo. saka ang dami pa nilang kinakarga. Kaya ayun. At syempre, ito po, tayo po ay mamamahagi ng para mula sa GMA Kapuso Foundation. Bibigyan ho natin sila, yung mga kababayan natin na nandito. Siyempre, Storyahan bukas ng pa rin bandera po ito. Okay lang, ang, pwede yung mga storya, kadyot lang. Kapuso Foundation sa pagtanggap. Ano sa Kung pangalan mo, gusto te? nyo magpaabot ng Arceli. tulong sa mga kababayan natin na Arceli naapektuhan po ng Bagyong Tino. Ito, nakakauban na ito si Ate Sally. Taga-asa ba mo ito eh? Kaya sityo paglaom, Naunsa naman ito yung balay dito. Nakitaan pa rin mo. wala na, Jud. Wala na Jud, wala na nabilin Jud. Unsa pa may nadaan mo dire? Wa, Jud, binadaan nga gamit. Wala gyud.
So nagunsa mo diri yun. Kinsa may kauban nimo? Akong anak. Akong anak. Imong anak among duha lang. Akong bana, wa maningari ni duty siya. Nag-duty pa yung bala. Pero okay man imong bana, wala man na ano sa Bagyo. Okay ba? So karon, Ano sinabi niya? Nasabi ba niya? yung kasama niya daw po, yung family niya lang din po yung nadala niya, pati yung buong bahay niya, wala Wala na. na. Wala Walang na gamit. dito. Yung anak na lang din yun yung kasama niya kasi yung asawa niya daw ay nagtatrabaho. Ako, yan. Kaya ito po, para naman po Ayan, so makatulong sa ito inyo. tutulong na ito Salamat. na galing po sa Kapuso Foundation. So tayo po ay, ito po ay handa pa ho, kung handa kayo magbigay ng tulong ay tumatanggap pa rin po ang GMA Kapuso Foundation ng anumang tulong na gusto niyo iparating para sa mga kababayan ho natin na naapektuhan itong Bagyong Tino. At gaya nga ho na nakikita niyo dito, yung mga nakausap po natin, nawalan ho ng mga bahay, nawalan ho ng mga gamit, ayan, halos walang naisalba. Kaya yung ganitong tulong ho, maliit man, ay talagang napakalaking bagay ho para sa kanila. Nanay, Ayan. kamusta naman natin ito si Si nanay? Nanay, Nay, kamusta po kayo, Nay? Kamusta ka naman, Nay? Okay naman po. Bahay po. Okay naman po. Bahay, may bahay. Ako sa bahay niyo. Ngayon may tubig pa sa ilalim, di ba? Hindi naman. May bahay, hindi naman nagba. Hindi, anak. Bahala. Ay, CR, natubas pa rin. Meron ka na? Ayan, so mga kapuso, yung nakikita ho natin sitwasyon ngayon ng mga kababayan natin ay talagang kailangan ho nila yung mga taong handang tumulong. So, kung gusto nyo magparating ng tulong sa Kapuso, sa GMA Kapuso Foundation para maipaabot ho natin, handa pa rin po yan, ipadala po ninyo at yan po ay pararatingin natin sa ating mga kababayan na nabiktima po ng Bagyong Tino. Siyan. Pero grabe nga po, actually overwhelming din lahat ng nakakausap namin. Talaga sinasabi, puro laban lang eh. No? Ganun talaga mga amin eh. Yan. So ano po ang ano man po yung may bibigay nating tulong sa mga kababayan natin ay napakalaking bagay po niyan para ho sila ay makabangon, makapagsimula dahil sa inabot nilang pinsala. Lalong-lalo na ngayon na malapit na ho magpasko. Sabi nga, nung ilang mga nakausap natin kanina, hindi nila nararamdaman yung malapit na Pasko dahil sa pinsalang inabot nila dito sa Bagyong Tino. Kuya, ito, para sa ito. pangalan mo, ya? Kumain ka na ba, kuya? Kumusta bahay mo, kuya? Hindi okay kasi na ano sa bahay. Nag-ibaba? Nag-iba bahay? Sige. Salamat, kuya. Salamat po. Ayan, so, yung mga kababayan ho natin, ulitin ho natin, kung gusto niyo magpaabot ng tulong, ay bukas po ang GMA Kapuso Foundation. Tatanggap po sila ng anumang donasyon na nais nyo iparating para matulungan ho natin yung mga kababayan natin na nabiktima itong Bagyong Tino. So dito, ito lang ho, isa lang sa mga lugar na grabe na apektuhan ng Talisay City, pero alam mo natin maraming lugar ang sinalantaan ng Bagyong Tino. Mula po rito, kasama ko si Sian. Kaya tuloy-tuloy lang pagbigay namin serbisyong totoo. Kaya tumutok lang sa morning show sa laging una ka. Unang hirit! Tuloy-tuloy pa rin ang ating paghatid ng serbisyong totoo sa Talisay City, Cebu at katuwang natin dyan ang GMA Kapuso Foundation. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong mag-donate at yan po yung makita nyo sa mga TV screen nyo, yung mga paraan paano makapag-donate at ipaabot yan sa pamamagitan po ng GMA Kapuso Foundation. Kaya wag ko kayo mag-alala, hindi ho namin kayo iiwan dyan. At tulong-tulong pa rin po kami sa paghatid sa inyo dyan ng kung anumang pangangailangan nyo. Naku, ito'y napakahirap na pagbangon, pero kung sama-sama tayo, magiging madali po para sa ilan. Ayan. Katuwang niyo po ang GMA Kapuso Foundation. Kung nag-iisip kayo ng paraan kung paano makatulong, ayan, idaan niyo po sa amin, makatitiyak po kayo, makakarating sa mga nangangailangan. Ayan, puntahan nyo lang po www.gmaNetwork.com/Kapuso-Foundation/donate. Yan. At isa sa pangunahing pangangailangan po nila ngayon ay tubig. Tubig. Tapos may nakita rin ako, nagko-call out for yung mga trapal. Oo. Yan pwedeng pangsilong, pwedeng sapin. Kasi nawalan ho ng tirahan yung maraming kababayan natin. Mga dyan sa Cebu. materialis din, no, Correct. sa pagpapagawa ulit ng mga bahay nila. Kaya salamat sa inyong mabubuting puso. Salamat po sa pakitambay mga igan. Sama-sama po tayong magbayanihan para sa mga apektado ng Bagyong Tino. Keep safe! Wait! Wait! Wait lang!
lang, wag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,